AA, yan. Tapos if you want to activate the hazard, left right. So ganun lang siya kadali. Yan, mag-hazard siya. Pero yung apat na peraso na yan, yan yung mag-hold sa kanya kasi tatama yan dito sa cover para hindi siya maalo. Ilaw niya. So yan, okay na. Parehas na ulit buhay. Okay na, boss. Yan, ayos na. Hi, good days mga papas. So mga boss, today magpapakabit tayo ng hazard switch and also dual contact light, harap at likod, and yung horn, loud horn. O tara, samahan nyo kung puntahan na natin yung makabitan natin. Let's go. I mean, yung pagkakabitan natin, yung mag-i-install. Let's go. So bumili muna tayo nito, dual contact dito sa malapit na shop sa atin. Ito yung lalagay natin sa harap kasi yung na-order ko sa likod lang. Punta na tayo doon sa gagawa. Owing pa ako. Ano? Dual contact, busina, tsaka ano? Dual contact sa harap. Harap likod. Pero may relay na yan, nabulag lang, lalagay lang ulit. Tapos yung switch ng hazard. So guys, nandito na tayo sa street stand pa rin. Dito natin papagawa yung horn, yung dual contact, harap tsaka likod, pati yung switch, hazard switch. Ito pala yung sinasabi kong hazard switch kanina. 3-way. Ayan. 3-way siya. Left, right, tapos yung pinaka niya, hazard. Mamaya demo natin kung paano yung paganahin yung hazard. So ngayon, start pa lang na tanggalin yung mga kailangan tanggalin. Alam ko, kasi ito yung sa harap, front panel, sa itong sa dito kasi yung relay sa ilalim ng panel, gauge panel. So ang lalagay natin na busina is yung ito ko lang ko siya. PIAA, yan. PIAA. Dalawa yan, high and low, yan. High and low. Testing naman na gumagana naman na. Yan, so hinahanapan ngayon ng ng pwesto. Kung saan nilalagay. Pero most probably yung isa dito sa harapan. Tapos yung isa dito sa gilid, posible o kaya sa ilalim o kahit sana mas medyo pa. Kung saan siya maluwag. hindi may ipit. Mas marami kasi nagtatanong sa pag-install ng dual contact. Kapag ba yung sa harap, may relay ka na na nandito, sabay na yun doon sa likod. Walang magiging problema. Isa lang naman relay yun. Paano yung installation sa likod? Yung meron yung white. Accessory wire naman yun. Hindi siya i-connect. Meron may connection doon sa likod. Okay. Mamaya pakita tayo kung saan merong accessory wire. Pakita Siyempre na lang yung natin. safe na pagtatakan. Pakita na lang natin mamaya kung saan ilalagay yung sa likod kasi marami nagtatanong kung paano daw yung sa likod eh. Madali kasi yung sa harap eh. So isa-isahin natin yung papakabit natin. Ito sa likod white, red amber. Ito sa harap white amber. Tapos ito yung switch, 3-way switch. Ito yung sa gauge.
Tapos yung hole. So, bali ito pala yung three-way na switch. At paano nga tinanggal yun, Kuys? Yung mali dito. Naka ano lang siya sa Sisikwatin lang yun from likod, no? Ah, Sisikwatin lang from likod. Tapos ito yung three-way install na. three-way switch natin. Susubukan natin. Didikit mo lang. Magbibigay tayo doon. Tapos, titignan lang natin kung Kulang socket. sample lang tingnan sa natin akin. kung magkano yung mababawi natin. Kasi nagpagawa na ng mga padati ko, tapos nagpagaya na ng turno. Yan. Nilalagay mo lang siya. Plug and play naman eh. Babalik tayo lang kita. Kasi yung pera doon na binigay ko na yun. Tapos yung black Dito sa busina. sa busina. Yan. Yung black sa busina. So yung red dun sa may switch, three-way switch. Tapos itong black, Kontrabala. Magalalo yung may mga, yun talaga yung sistema doon. Baga pwede, mas mura naman talaga. So, ang pag ano nga pala niya, left right. Tapos kung gusto mong mag hazard, Kasi, ayun. Ang pag-hazard niya is from left going to right, no? pinalago nila yun. Right side. Para mag-hazard siya, i-click mo na sa gitna. So, Kasi wala naman na ganun ang gagawin mong para mag-ano siya. Parang kukumboy mo magkabila. Parang ganyan, para mag-trigger yung ano niya, yung pag-hazard niya. Pero kung isa lang naman pupunta mo, kung going left ka, yan. So, papatay mo ulit, going right, yan. Papatay mo ulit, tapos if you want to activate the hazard, left right. So, ganun lang siya kadali. Yan, mag-hazard na siya. So, ayos na tayo dito sa una installation, yung sa ano, sa three-way switch. So, next natin i-install is yung ang tawag dun? Basta ito. Anong tawag dun? Panel gauge accessory something. Yeah. Ito. Maganda kasi ito pag ano eh, nagra-ride ka. Oh. Yung mga nakita kasi ako nagra-ride tapos yung panel nila pag naka-front view sila, maganda yung tsura. Yo, sa pag-install nito, tatanggalin mo yung cover ng panel. Yung pinaka-glass ng panel. Saka tatanggalin mo din siya dito. So yan, since nabuksan na, medyo dahan-dahan na lang daw dito, no? Sa yung mga buttons ng selector. Meron naman siyang mga butas, so kailangan sakto lang dun sa ano, sa pinaka-guide. So ibig sabihin papalitan yung pinaka-film. Yun to. Ganun ba? Akala ko ipapatong. So yung pala yun, no, meron palang tatanggalin. Akala ko, ipapatong lang direkta. So yung tinanggal tong stock. Meron tong part na mga parang glue or parang tape. Lipat natin, nililipat dito sa para yun yung mag-hold sa kanya. Pasikip. Kasi medyo magalaw, no, sir? Maalog. So yan, wala na siyang alog. Bali, yung mga block na yan, Mga block. apat na piraso. Galing sa Wala yung isa. Anong pa, di ko ba natin? Oo, pero yung apat na piraso na yan, yan yung mag-hold sa kanya kasi tatama yan dito sa cover. Para hindi siya maalog. Check natin. So guys, ito pala yung stock. Yan. Sabi nga ni Junisha, wala na. Yan. Yan yung stock. Tapos pinalitan natin ng yung may design. Wala. Ilaw niya. Pero etong ano na to, Ayun, stock pa rin yan. stock pa rin yan. Okay. Yan. Okay. Tignan na natin mamaya kung bagay lahat.
Voice na lahat. So tapos na tayo dito sa panel. Ano siya, tapos na yung panel. So, tayo, next na is yung dual contact or yung signal light. Kaya ako pa pala pinapalitan to. Naka-dual contact na ako actually. Yan. Kaso lang bulag. Ito lang yung meron, yung kabila wala. Pundido na yung kabila. Kaya papapalitan natin ng bumbilya. Ito kasi naka-wiring na to. Kaya ang gagawin lang dito is talagang tatanggalin yung luma tapos papalitan ng bago. So ayan dito meron. Sa kabila wala. Bulag. So yan talaga yung mga issue ng dual contact, mabiling mapundi. Kaya yun talaga palitin. So kung stuck yung sa inyo, ang gagawin nyo pala is hanapan nyo ng linya yung kulay white. Saan usually tinatap yung kulay white, Chris? Sa Madam Joke, sana no? Accessory wire. Accessory wire, hanapin nyo yung Sa charger. Saan pa nakatap? Kasi parang dito nakatap eh. sa susihan daw yung sa akin. Pero kayo na lang bahala kung saan nyo siya pwede itap yung kulay white para mag-function yung dual. Saan yung dihasa? Oo. Fit na ako. So ito, nakapit na. Bali, ang nangyari is tinap dun sa dating linya. So ayan, okay na. Parehas na ulit buhay. Kabila. So dito sa likod, tatanggalin mo dito yung yung buong seat assembly. Tapos dito natin makikita kung saan kinabit yung yung kulay white na wire. Oh ha? Ang galing gagi. Takip. Amazing. Mahirap makita. Yes. Lala mo. Boom, so long. Boy siya. Diyan ko ilalagay. Diyan nga puti, diyan yung puti. Yan, tag-isa sila. Sa ano to? Isang wire to? Malamang sa dati, pwede siya sa taillight, yung naka-steady. Doon lang naman siya kukuha ng positive na linya. So doon lang magtatap. So itong white na to, kasama yan dyan sa stock? Hindi, wala yan. Wala yan. Sa dating naglagay ng dual contact, syempre para hindi na malaspag itong mga to, buksan ulit. Oo. Since nakabang naman siya, pwede natin siya dito i-connect na lang. Okay. Pero kung stock ka, Kung stuck ka, pagawa mo na lang sa hindi, pwede naman yan. Alam naman na ng mga tropa natin mekaniko yun. Mostly, dun yung sa may taillight. Kasi yun yung steady na magbibigay ng 12 volts na kailangan na ang park light. Okay. Yan. So kasi ito yung maraming tanong kung pagkalagay Kung saan. nila, kung saan sila kukuha sa likod. Mm. Saka kung sabay ba yun, yung relay na nilagay sa harap, sama na din siya sa likod. Yun, para sa mga mahilig mag-DIY, kailangan nyo to. S-light. So, ito kasing kabuuan ng motor, body ground dyan, ground. Pwede kayong kumonect dyan sa chassis, or pwede rin diretso sa battery. Tapos, hahanapin nyo dito. Halimbawa, for example, yan. So, buksan natin yung unit. So, pag nakalagay siya sa ground, ang hahanapin natin is yung positive. Yan. So, meron siya supply na positive na steady. Pag kahit i-preno natin, kahit i-signal light natin, hindi siya nagbi-blink, hindi siya nag-ano. So, possible, nandun siya sa linya ng taillight, which is yung steady. So, pwede dun yung siya itap. Sa taillight. Okay. So, sa paghahanap naman nun, para sa mga tropa natin kasi ito, ano na tayo, kumbaga, nandiyan na yan eh. Baka sobrang advanced na yan Hindi naman. Para at least, standard. Sa mga tropa na mahilig mag-DIY. Ano yan? Bigyan namin kayo ng gabay. Gabay pang Pwede rin siyang sa yung ilaw dito sa may plate. Yan, it's either sino sa kanilang dalawa. Pwede yan. Doon kukuha ng supply. Doon kuha ng supply. Itatap nyo lang siya doon. Tigas Gabay at pakubay.
So guys, yun na nga pala, no? Yung mga nagtatanong sa akin nagme-message sa akin, sa dual contact sa likod, kukuha kayo ng supply dun sa tail light. For example, ito bukas. Nawala yung taillight. Ah, So, ito yung socket niya. Nawala rin tong supply. So, dun siya nakatap. doon siya nakatap. Kaya nagkaroon to dahil doon. Connected siya. Connected siya doon. So, para madali, bigay natin yung color code. Kung ano siya doon. Yun. So, nandito siya. So, dito siya sa black red. Black, correct. Yan. Diyan kayo magtatap. Susundan nyo siya. Diyan kayo sa black red. Yan. So, dito naman, ang kakambal niya, ito yung galing sa motor guys ha. Ito yung kasama sa Tail light. taillight pag nagtatanggal kayo. So, tutok nyo siya. So, black red, di ba? Saan ba yung black red? Ito yung black red. Nasa lower left. Dito siya sa brown. Diyan kayo magtatap sa brown. Pero itong white na to, tinap na yun doon sa likod. Oo, nasa Baga- brown na yan. Tignan mo, babalik yan. Meron na siya ulit. Sige guys, ganun na lang gawin nyo. Kung nahirapan kayo dun sa dulo, Pwede dito. pwede dito. Make sure nyo lang na matitapan nyo na maganda, shrinkable tube na maganda. Kasi positive tong linya na yan. So, bawal siyang dumikit sa body. Kasi yung body ng motor, ano yan negative. So, make sure nyo lang, katulad na ito, may bakal dito, baka magkaroon ng mga chances na dumikit. So, magsushort siya. Possible na may masirang fuse, ganyan, kuminit yung mga wires. So, save nyo lang. Yun yung ingatan nyo, huwag didikit to sa body ground, yung kulay brown. So guys, ulitin natin yung ano na yan, brown, diyan kayo magtatap. Pagka gusto nyong para kumuha ng power para sa signal light, left and right. Para gumana yung dual contact. Kasi ito papa, mura lang to sa Shopee guys. Baga test light. Yan, maraming sobrang daming gamit. Para hindi kayo malito sa paghahanap ng mga negative, positive. Ito kailangan. Mura lang yan. So yun wag niyong kalimutan nyo kung magdi-DIY kayo. Para sure na hindi kayo magkakamali. Kasi mas mura yung kaysa bumili kayo ng bagong motor eh. Pili na lang kayo nung test light. So ito guys, kung mga ganyang mga gawaan, wiring, pwede rin kayong umiscore na ito. Sa online meron na ito. Sa mga electronic shop, kung mga rush kailangan nyo, shrinkable tube. Yan. Ang paggamit na ito, kakat kayo, parang ito yung pamalit nyo sa electrical tape. So kung masikip yung area, mahirapan kayo mag-electrical tape, pwede ito. O putol lang kayo, lagay nyo doon sa pinagtuktungan nyo. It's either kung safe naman yung paligid, pwede kayo mag-lighter na make sure nyo lang na walang tatamaan. Ang kailangan nyo lang naman init. So kung may heat gun kayo, much better. Siyempre walang apoy. Mapapansin nyo, iimpis yan. So magiging seal talaga siya. Shrinkable tube. Different sizes para sa different wire. Yun yung kailangan niya. Okay na, bossing. Yan, ayos na. Left and right. Functioning yung left and right. Ayos. So guys, update muna tayo. Ang mga nalagay na pala is yung dito, signal light. Dual contact signal light. Tapos yung dito sa panel. Ayan. Lagay na siya sa panel. Tapos yung sa likod na dual contact. Ano ba kayo? Lastly, ito. Yellow. So dito nagwo-wiring na tayo sa sa busina. Na-estimate na din yung location, yung na hindi siya tatamaan. Bali yung isa dito, tapos yung isa dun sa lalagyanan ng original na busina. So ngayon assembling na ng relay. Wiring. Ayos. Tapos na yung installation. Napakalakas ng ng busina.
Sorry, maingay. Ayan, napakalakas ng busina. Yan. Ayos, tapos na installation. So, okay na siya. Dito yung ano pala natin, boss, yung isa sa ilalim. Kita ba? Kita ba? Sa hali. Ito ba din? Wala natin ang plastic. Yan. So, dyan nakapwesto yung isa natin. Kaya kung mapapansin nyo, nakababa siya kasi malaking factor to. Kasi syempre, pag may tubig, hindi siya papasukin. Unlike pag yung iba kasi na basta mailagay nila, nakabaliktad, may chances kasi na pasukin ng tubig. Kumbaga, masisira yung busina, lalo pag nagwa-washing, pag maulan. Tapos, mahalagang maglalagay ng fuse box. May fuse box para kung sakaling magkaroon man ng ground na di inaasahan, makakat yung shortage. Yan, para safe ang busina. Tapos, isa pa, kailangan libreng nakakagalaw yung mga busina natin para para hindi siya tunog ngongo. Maayos yung tunog niya. Hindi siya naiipit. Yun lang naman. So guys, ito pala yung recap lang natin yung pinagawa natin ngayong araw. Ito yung sa front panel, pinalagyan natin ito ng panel gauge accessory. Iniba na natin kumpara sa stock. Tapos yung dito sa may signal light, dual contact parehas. And dito yung sa likod, yan, dual contact na din yung parehas. And yung switch, yan. Yung switch, okay, sabay naman siya. Para hazard, importante din yan pagka, siyempre, kinakailangan. And lastly, yung busina. Yan. Ayos. So guys, dito ko natatapusin tong vlog natin at hopefully may natutunan kayo at huwag kalimutang mag-like and subscribe dito sa channel natin. At kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong content, syempre share nyo na din sa mga kakilala nyo. So hanggang dito na lang, basta kwentuhang motor at kahit ano pa yan, di pa vlog yan. Follow for more, bye!